Sunday ganap ito, kaya naman maaga pala kay lumabas na nga ako para nga makabili ng gata na ilalaw ko nga namin sa lulutuin naming ulam. Malayo kami sa kabayanan, kaya naman dito sa amin ay marami nga nagtitinda ng mga karne, isda, gulay, prutas o yung tinatawag nga na munting talipapa. Bumili lamang ako ng 3 balot na kakanggata at pinasamahan ko na nga rin iyan ng pangalawang gata. At pag uwi ko naman ay ayan, nakapagayat na nga si inay ng carrots, patatas, bell pepper at yung manok nga ay hindi ko pa nga natitilad kasi nga ay matigas pa. Ibinabad ko na nga sa tubig yung manok para nga matilad ko na, at nung machop ko naman inilagay ko naman sa salaan para nga mapatulo ko na. Isinalang ko na nga yung kawali para nga makapaggisa na kami, at yung mga taba-taba at barat nga ng manok ang gagamitin nga naming panggisa. At ayan na nga, nung lumabas na nga yung mantika doon sa taba at balat nga ng manok ay nag-umpisa na nga rin kaming maggisa ng bawang pati na nga ng sibuyas. At nung okay na nga yung bawang pati na nga yung sibuyas ay sunod nang nilagay itong manok, at nilagyan na nga rin pala yan ni inay ng asin, hindi ko nga laang nabidyohan. Halu-haluin lang hanggang sa magsama-sama nga yung manok, sibuyas, bawang, at pagkatapos nga nilagyan na nga rin iyan ni inay ng pamintang pino. Halu-haluin lang uli at wag ka magsasawa sa kahahalo. After nga nang walang katapusang paghahalo ay ayan, nilagyan na nga rin ni inay ng luyang dilaw na pinino o yung tinatawag nga na curry powder. Abay, hindi mo yan matatawag na chicken curry kapag hindi mo nilagyan niyan. Sobrang gamit na gamit ni inay iyan, lalo na nga ang luyang dilaw, at kapag nga kami nagpapaksiw ng mga maliliit na bangus ay yun nga nilalagay niya, kaya naman ang aming paksiw ay para nga may hepa. Sobrang daming benefits naman kasi ng luyang dilaw, kahit ako umiinom ako niyan kapag kagabi. Ang ginagawa ko naman sa luyang dilaw, kukuha ko ng kapiraso, didikdikin ko siya at ilalagay ko siya sa isang basong maligamgam na tubig. Kung may lemon kayo, mas maganda, pipigaan mo siya ng konti, at mas mainam na rin kung papatakan mo siya ng konting honey. Kung wala ka namang honey, pwede rin ang asukal na pula, basta't kalahating kutsarita lamang. At hindi araw-araw ang pag-inom niyan, ako umiinom ako niyan once or kaya ay twice a week, kasi nga yung luyang dilaw ay malakas nga makaputla. Balik tayo sa aming niluluto. Pagkatapos nga lagyan ni inay ng curry powder ay nilagay na nga rin iyong pangalawang gata. So na nga rin namin nilagay itong carrots pati na nga yung patatas, at dyan na nga lang namin sila palalambutin. At nasa sa inyo na nga rin kung gusto nyo nga iprito yung patatas tsaka nga yung carrots, kasi nga hindi na nga namin yan na iprito dahil dagdag kolesterol pa nga. Tinakluban na nga rin para nga mas lalong lumambot yung manok, carrots pati na nga ang patatas. Kaya maya naman ay kumukulo na, kaya naman nilagay na ni inay itong pampalasa na Knorr chicken cube. Medyo marami yung manok, kaya naman 2 pirasong Knorr chicken cubes yung nilagay niya. Halu-haluin lang, at pagkatapos ngayon nilagay na rin itong bell pepper, at napakaganda nga ng kulay ng bell pepper kasi nga isang kulay green tsaka nga isang kulay pula. Luto na yung manok at malambot na nga rin yung carrots pati na nga yung patatas, kaya naman nilagay na rin namin itong pinakakakang gata. Yung iba kapag nagluluto ng chicken curry, imbis na gata ay gatas nga inilalagay, pero syempre nakadepende naman yun sa inyo kung ano nga yung gusto ninyo. At medyo nakulangan pa kami sa 3 balot na gata, kaya naman ayan, nag-add pa nga kami ng 1 pack ng Coco Mama. Saglit lang yung inantay namin at pinakulo nga lang namin yung nilagay namin Coco Mama, at ayan nga, luto na. Pagkatapos naman namin magluto ay ayan, ganyan nga po ang ginagawa namin. Si inay nagpipicture, ako naman nagbibideo. At kapag hahanguin na yung ulam na niluto namin, kung ano yung matira sa talyasi ay yun nga yung akin. At ayan, marami na ngayon naiwan sa talyasi, pero sa dami namin ay talaga namang kulang pa ayan, kaya naman kapag kakinulang ay mangangapit bahay pa nga kami. Gano'n naman talaga kapag nagluluto si inay, pinakamarami na nga yung sa amin, at kapag naman kami kinulang pa ay mangangapit bahay pa, at kapag meron naman silang tirang ulam sa hapon ay ibibigay pa nga sa amin. Sa mga anak niya kasi ako yung may pinakamaraming anak, at yung mga anak ko naman kapag walang nadat ng ulam sa amin ay mangangapit bahay nga sa mga inay ko at doon nga magbubungkal. Ayun lang, salamat.